Hi mga mama! Welcome back to my channel! So for today's video, kakatapos ko lang maglinis ng katawan. And kagabi kasi hindi ako nakaligo dahil sobrang sakit ng tiyan ko. Pili ko dun sa kinain kong laing ni Mother Ethan. Pero sila naman daw, hindi sumakat tiyan nila. Ako lang. So hindi ko alam kung saan man nanggagaling yung sakit ng tiyan ko. Or siguro kasi lately, parang OA ng diet ko talaga. Parang strict talaga sa diet. OA talaga as in. Kumakain naman ako pero parang OA talaga, yung parang tinitiis ko talaga yung gutom. Kasi alam ko naman, marami akong pat sa katawan. Napad ko kasi kapag nagugutom ka, yung sa utak ko may nag-signal na nagugutom ka, huwag ka daw kumain. Kasi yung katawan mo mismo, yung kakain ng mga fats mo sa katawan. So, papayat ka. Ganun yun. Nagsusuffer ako, kaloka. Pero ngayon is, kakatapos ko lang magligo. Actually, di ako naligo, hot bath lang. Di ko binasa yung buhok ko kasi mamaya naman maliligo ako. So, parang sayang sa conditioner. Okay lang, hindi naman ako mabaho. Ngayon is, mag-skincare tayo. Nakakaloka, may kwento lang din pala ako kasi nawala yung aking ATM. Nakakainis. Asikaso, this is the second time na nawalan ako ng ATM. Pero chinek ko naman yung aking bank account, wala pa namang nawawala. Ganito yung chika kung bakit nawala yung aking ATM. Yung unang ATM ko may nakaalam naman na nun, nasa past vlog ko na yon. Pero eto nawala ulit ako. Pero hindi ko siya katangahan naman. Hindi ko naman sinisisi yung sarili ko sa katangahan na yun. Chika ko sa inyo kung bakit nawala yung aking ATM na habang nag-skincare tayo. Kasi nung pumunta kami ni GM sa coffee shop, gabi yon, hindi ako nagdala ng wallet. Dinala ko lang yung cellphone ko and ATM ko. Kasi syempre, if ever, lakad-lakas kami nun kasi walking kami. So, if ever mali mo may mga magnanakaw, ganun, may hold up, ibigay ko lang ATM ko, ganun. Pero alam mo naman, ayaw kasi magdala din ng wallet kasi that time, marami siyang laman. So, natatakot akong magdala ng wallet sa labas. Lalo na madaling araw, yung mga alas 4 ng madaling araw yun, or alas 3, ganun. So, ATM lang dinala ko kasi yung shop naman, yung coffee shop is tumatanggap ng card. So, ayun na nga, pumunta kami ni GM sa coffee shop, naglakad kami ng malayo, sobrang layo. As in, parang 10,000 steps siya, ganun, balikan. Pumunta kami ng coffee shop, bumili kami ng sandwich ni Aye, coffee namin ni Emma. Tapos yung, kasi, pag uwi namin dito, habang naglalakad kami, nilagay ko kasi yung ATM ko sa plastic kung saan nakalagay yung sandwich ni Aye. Kasi nga, pag hawak ko siya, malay mo, baka biglang madulas, mahulog, ganun. So, kapag nasa plastic siya kasama ng sandwich, safe siya. So, yun na. Pagbalik namin dito, safe naman kami nakauwi. Binigay ko kayo yung sandwich niya. Ayun na. Hindi ko na nakuha yung ATM ko sa plastic na kung saan nakalagay yung sandwich. So, nakakainis. That time pa naman ako yung naglinis kasi after na ay kainin yung sandwich, ako naglagay mismo sa plastic na yon. Tapos nilagay ko sa basurahan. Tapos, nung pumunta ako ng McDo, the other day or the second day, magbabayad na ako sa McDo gamit card ko. Pagbukas ko ng ATM ng wallet ko, wala yung card. Sabi ko, wala. Saan napunta yung card ko? Doon ko na-realize na hindi ko nakuha sa plastic yung aking ATM. Nakakaloka talaga. Tapos, sabi, pa ako parang, ay, okay lang. Doon lang naman yung, ATM ko sa plastic. Eh, dito kasi kila madam, mailap dito yung pagkuha ng basura. So, kumpante pa ako na hindi pa nakakakot yung basura. Hindi na ako nakapagkape kasi that time, wala na akong cash. Pamasay din ang pauwi. Tapos, wag na ako magkape. Baka nito ni God na mag-diet talaga ako. Wag ako magkape-kape masyado. So, uwi ako dito. Pag uwi ko, Diyos ko po, yung that day na nalaman ko na nawala yung aking ATM, kinaumagahan nun, yun doon pala naghakot yung basura. Diyos ko po, impact na talaga ako. Parang the whole day naiinis ako na, oh my God, asikaso na naman ako ng ATM, magpapagawa na naman ako. Nakakapagod. Pero wala akong choice. Wala, tatanggapin ko na lang dahil sa pagkakamali ko, di ba? Pero hindi ko naman biniblame yung sarili ko na ang tanga-tanga mo, Jobe. Kasi hindi ko talaga alam. Parang it's normal na katangahan. Hindi siya yung sadyang katangahan, di ba? Pero ayun nga, nakakainis lang kasi magpapagawa na naman ako ng ATM. Hindi ko alam kasi before nung nawalang ATM ko, nagpagawa ko ng affidavit of loss. Pero nung pumunta ko sa BDO, hindi ko alam kung kinuha ba nila yun or hindi. So, if ever magpapagawa ko ulit ng bagong ATM, kailangan ko pa ba kumuha ng affidavit of loss or hindi na? Kasi nagpagawa ko dati, matagal na kasi yun, hindi ko na matandaan kung binigay ko ba yung affidavit of loss, kailangan ba nila yun or hindi. Pero, ang paggawa kasi ng affidavit of loss, parang nasa 350 pesos lang. Basta less than 500, ganon. Hindi naman mahirap magpagawa ng ATM, pero asikaso siya kasi parang masasayang yung araw ng buhay ko, magpapagawa ako ng ATM. Tapos, aantayin ko pa siya ulit ng 1 week bago ko makuha yung bago kong ATM.
So, nakakaloka, nakaka-stress ang nangyayari sa buhay ko. Kahapon, parang, lupay-pay. Kasi, parang nakuha niyo yung energy ko na dapat is masaya lang ako, na-stress lang ako. Kasi, hay nako. Pero wala tayong choice, nangyari ang nangyari. Buti na lang ngayon is wala pang nangyayari sa ATM ko. Wala pang parang nababawas. Kasi, pagka-check ko, ang huli kong pinurchase, yung kumain kami sa coffee shop. Yun lang yung nabawas. Kaya hindi pa naman ako natatakot na baka biglang may mabawas sa ATM ko. And this is the update pala sa aking hair transplant sa mga nagtatanong. Sobrang haba niya na as in legit. Kaya natutuwa talaga ako kay Doc Mike. Pupunta ako kay Doc Mike sa October 18 kasi may follow-up check-up ako kay Doc Mike kasi pang 4 month ko na yon. And ang dami kong gagawin sa Manila pag uwi ko. Supposedly, dapat uuwi ako ngayon, September 10. Kaso lang kasi may mga prior commitment ako sa mga friend ko na mag-walking-walking kami. Eh ngayon naman kasi hindi maganda yung panahon, umaambon-ambon. So hindi naman pwedeng mag-walking. So baka tomorrow makapag-walking na kami. Trip ko na rin talaga ngayon yung pag-walking kasi gusto ko talaga bago matapos tong December, mag 50 kilos na lang talaga ako. Ang month na is October, November, December. So may 3 months pa ako para mag-diet. Sana magawa ko naman kahit papaano. Kahit siguro, sagad na yung 50 kilos, kahit mga 52, tuwang-tuwa na siguro ko. Kasi may plan akong gawin. For sure sa mga nanonood dito sa mga TikTok live ko, kasi more on sa TikTok ako nagla-live, alam nila kapag nag-50 kilos ako, alam nila yung mangyayari. So, if ever gusto nyong malaman yon, follow nyo ko sa aking TikTok kasi lagi ko yung sinasabi talaga na pag nag-50 kilos ako, may gusto akong gawin. Napapansin ko kasi kontento naman na ako sa katawan ko. Pero pag nag-50 kilos ako, syempre payat na ako nun. Baka may kailangan pang idagdag. Ay, Diyos ko pa si Mama. Pero hindi ko pa na-i-reveal dito sa aking YouTube. Sa TikTok na lang. Pumapayat naman na ako, feel ko. And magpapabotox ulit ako by December. Trap talk. Then magpapa-Barbie arms pala ako pagka-uwi ko sa bahay. Wala, Barbie arms lang. Kasi ang taba ng pats ko dito talaga. Parang hindi ito nawawala. Nakakainis. May ininom din pala akong powerful na collagen. Parang glutathione na nga siya. So, I'll update you guys kung anong magiging epekto niya sa akin. Ito, pang 5th day ko pa lang na umiinom. So, pakiramdaman. Tingnan niyo yung aking katawan, aking skin tone kung magbabago ba siya by next month. Kasi alam ko pag nagko-collagen ko or nagtitake ka ng mga powerful na supplements, makikita mo yung effect niyan after a month, ganun. So, ito yung aking kulay, guys. Ayan. So, tingnan niyo kung magbabago yung kulay ko. And kapag nagbago, i-reveal ko kung anong ginagamit kong pampress. Kasi, syempre, ayoko nang mag-reveal na, ito ginagamit ko, tapos hindi pala epekto, diba? Pero ang sure talaga ginagamit ko is collagen talaga, ng DEC Collagen. Ayan, itong dalawa to, ginagamit ko talaga to. Alam na mga viewers ko yan. And gumagamit din ako ng hibiscus. Ayan, ito yung Tico every night. Paubos na nga siya, so order na ako. And thank you nga rin pala kay Mami Rhea John. Kasi, siya yung nag-sponsor ng ating hibiscus. Bibili ako. Thank you, Mami. And hindi pala, birthday ni Mama sa October 17. Kaya uwi rin ako sa October 15 kasi celebration ni Mama. So, na-excite ako. Dapat talaga, swimming yung gagawin namin. Kaso hindi pwedeng swimming kasi yung ate ko manganganak na. So, hindi, adjust kami. So, ang balak is kain na kami sa bahay, maghanda, ganyan. And thank you nga rin pala kay Mami, Aki. Kasi, magbibigay siya kay Mama ng gift. Ayan, si Mami, ano pangalan? Nakalimutan ko na. AA. Basta yun, si AA. Thank you so much. Kasi, magbibigay siya ng gift kay Mama. So, excited ako ibigay gift kay Mama. So, excited ako ibigay kay Mama yung gift ni Mama Aki. Magpe-prepare lang ako and punta tayo sa coffee shop. Merong coffee shop dito sa amin. Doon lagi na pinagkakapihan ni Emma, ni Darla, ni Aye, si Madam Ivan, di milig sa kape. So, kami lang lagi nagkakape doon. Walking distance lang. So, papakita ko sa inyo, mag-asikaso lang ako. Yan. Buttered pork steak, meron po available. Isang order nga po. Then, isang order din po ng sea salt latte. 16 ounce. So, ayan, dito tayo sa my coffee shop. And, order lang ako ng 16 ounce in-order ko. Or dapat 20 ounce na. Bahala. Hindi, 16 ounce na lang. Para masyadong matapon yung kape natin. Or, I don't know. Pero order din ako ng steak. Masarap yung steak nila dito. Ayun yung unang in-order ko dito na pagkain na rice meal. Sobrang sarap. 149 pesos nga lang. Pero masarap legit. Grabe, ang hagard. Ang gloomy ng panahon. Nakakatamad mag-vlog. Nakakatamad mag-asikaso. Nakakatamad lahat. Nakakatamad kumilos as in.
Pero wala kailangan mag-vlog. And sila Madam and Aya tulog pa. Kasi sa Aya kaninang umaga, nagluto ng talong. Nagbukbang-mukbang siya. Pero dapat naalis kami, or sila, kasi pupunta ng bodega. Hindi ko alam kung matutuloy or hindi. Pero ayan. Diba? Ang ganda yan ni Mama. Saan? Suso ang labanan. Okay lang ba kung nagsusot ako ng mga ganito or ayaw nyo? Comment nyo nga. Kasi nababother din ako minsan na baka pag ganito masyadong revealing or kapag nakapang t-shirt naman ako, baka sabihin nyo, di ba? Ano ba talaga? Hindi ko alam saan ako lulugar. Okay lang ba yung mga ganito? Comment down below kung okay lang sa inyo yung mga ganito kong suot. Yung mga babae lang. So, here's my order. Bongga yung aking coffee is in-upsize ni Mommy. Thank you so much. Ayan, akape. Dito kami labi nagka-coffee nila bakula. And ang in-order ko is, ayan, pasabog. Let's eat. Kain tayo. Nag-live ako sa TikTok, pero ayaw nilang i-end ko. Pero in-end ko pa din. Kasi, bakit? Nahihirapan ako. Ano ito, multitasking. Pero ayan, kain tayo. This is 149 pesos. Nagugutom na ako. Anong oras na 5:09 na wala pa akong kain. Pero kaya ko naman hindi kumain pa ngayon. Kahit mga like 9 a.m. pa, 8 a.m. Kaya ako pa hindi kumain. Pero pag walang kape, Diyos ko po, kailangan may kapinsan ko. Pero dahil nandito naman ako at nagbablog, kailangan ko kumain, di ba? Sarap. Gabi. Nakit na sila nagayam. Ganito lang usually yung daily life ko dito kay La Madam. Ganyan lang. Ganito lang talaga usually yung daily life ko, vlog-vlog. Kaya ayoko rin talaga sa Cavite. Nadugulat nga din ako bakit ako tumagal dito. Dapat kasi ang uwi ko taga 5 lang. 5 tapos extend ko ng 10. Ngayong 10 hindi pa na ako umuwi. So sa 15 na talaga ako uuwi. Pero kung taga dito siguro sila Mama, baka kaya kong magtagal dito kasi dito na kami nakatira. Pero yun nga, ay nila Mama sa Cavite. Malayo kasi. Try natin yung sea salt. Masarap din yung coffee sa nila dito, in fairness. Kasi legit, masarap. As in, pasabog. So, kain lang muna ako, then update ko na lang kayo later. Pag nakawin tayo kay La Madam. Sana pag uwi ko gising yung mga bakla. Pero dahil 5:13 pa lang, mukhang malabo yan. Baka si Madam gising, si Ayet tulog pa talaga. Kasi kanina umaga, nag-vlog yun. Ayan, sige Mother. Dalawa lang. Okay na yung dalawa Mother. Kala po? 130 po. Sige, okay na po. Mas mahal pala pag bagong ano. Mas magkano kinamahal niya po? Wag ganun. Ano lang yan, 150 sa patay, 175 sa 25. 25. Sige na. Timpang naman yun. So, binibili natin yung mga impacto ng tilapia. Pagkain nila sa bahay. Isipan ko lang, kasi mabilis ang lutuin yan. Love language ko yung pagluluto. Pero sisingilin ko. Charot. Jay! Magkano po lahat, di ba? 134 na. 134. 366 ang sukle. 134 na. Ano sabi? So, ayan, nakabili na tayo ng tilapia. Ayan. Okay lang yan. Nakabili tayo ng tilapia para sa mga impacta. Ano lang to, 135. Mura lang pala talagang isda, no? 2 pirasong tilapia na to. Ugasan lang natin. Ito yung mga gusto kong gawin, yung pagluluto. Ito kasing tilapia, mabilis lang siyang lutuin. Pipritin mo lang. Tapos, after nun, okay na. Basta make sure mo lang na lulutuin mo siya ng maayos. So, dahil favorite to ni Aye, Mother Ethan, at ni Madam Ivan, paglulutuan natin sila. At, my God, what the fuck happened? Katalsikan ng tubig yung ating salamin. Ay, ang ating camera. Wait. Ang OH. Okay
Okay na ba yan? Wait lang. Marcoba, ikaw. I hope na okay na yan. Pero parang feel ko malabo pa siya. Di talaga ako sanay mag-camera or mag-vlog kapag feel ko malabo yung aking camera. Pero dahil wala akong choice, basta ang aking kamay malangsa, ayaw kong hawakan yung aking camera dahil babaho. Or basta ayaw ko talagang nahawakan yung aking camera kapag madumi yung aking kamay or may something. Lagyan lang natin to ng asin. Ang bait nga ng mga tindero na binilan ko nito kasi super bait talaga nila. Nakipagtsikahan sila. Which is I love. Meron kasi mga tindero na parang takot na takot sa camera. Eh. Parang what the fuck. Favorite language ko na yun. What the fuck? Stop bullshitting me. Ganon. Lagyan natin ng asin para mawala yung langsa. Pero hinugasan ko pa ulit yan. Para hindi naman ganong kaalat. Pero ilalagyan ko ulit siya ng asin. Para naman may alat pag niluto natin siya. As a housewife ng eksena ko, nainis lang ako dito sa damit ko kasi lagi siyang nahuhulog. So parang ano na ako, seductive daughter. Favorite ko na yon, may seductive daughter. Si Cyril Manabat. Favorite ko na yung movie na yun. And syempre, pagkatapos gamitin yung mga pinagamitan, syempre, kahit pa paano, nililinisan naman natin. Para di naman mabudget si madam pagkabangon niya, ang daming kalat. Alam mo naman si madam, di nakaka-appreciate yan si madam. Charot. So, let's do the cooking. Tilapia lang naman to. So, madali lang siya. Ang maganda lang sa tilapia, dapat talaga maraming mantika para hindi dumikit yung balat. Ayan, pumili tayo kila tita ng mantika. Ang gastos, magkano mantika? 40 pesos na ata. Lakasan natin yung apoy. Then, pag malakas na yung apoy, mainit na siya, lagay na natin yung tilapia. Dati hindi ko to alam kung paano lutuin to. Kasi hindi naman ako makain ng tilapia. Pero yung nakita ko si madam, na ganito pala magluto, ganyan lang. So, sabi ko, kaya ko na yan. Yung mga impact na tulog pa rin hanggang ngayon, nainis talaga ako sa strap ng damit na to. Pero maganda siya, look. Bakas makababae. Ito din suot ko last time. So, baka isipin nyo, paulit-ulit yung damit ko. Kasi ito lang yung mga dala kong damit dito kay madam. Nilalaban ko naman siya. Hindi naman ako repeater ng damit na nasuot na tapos nasuotin ko ulit, di ba? Lagyan natin. Feel ko mainit na siya. So, lagyan na natin yung tilapia. Dapat talaga yung mismong balat muna yung ilalagay natin para maluto muna yung balat. Naririnig nyo ba yan? Kaya naman pala. Ay! Gusto nyo yun? Cookies na ako. Wait lang, baka masunog yung camera ko. Hindi naman pala. Yung camera ko kasi malapit lang sa lutuan. So baka naiinitan na siya. Bigla na rin yan sumabog. Hindi ko pa yung tapos bayaran. Pero nakailang months na ako dyan. Matagal na din akong bayad dyan. So, ayan na yung update. Ayan, palutuin lang natin siya. Dapat hindi niyo yung babaliktarin. Hayaan nyo na siyang ganyan. Kasi, yung mantika nakadikit pa yan. I mean yung balat nakadikit pa yan sa Teflon. Kaya hindi pa natin yung pwedeng galawin. Kasi pag ginalaw natin yan, pinilit natin baliktarin, wala, masisira yung ating tilapia. Ayan yung natutunan ko kay Madam Iva, na dapat hindi mo siya gagalawin. Tapos, talakasan mo na yung apoy. Kasi nalayo na natin yung ating camera. Sana pagtapos net, pag gumising na yung mga impacta. Kasi, pangat to pag malamig. Chef muna tayo. Gusto nyo yun, ang productive ng aking araw. Kahit wala tayong ginawa masyado, kumain lang. Kiss ko po. Ayan, diba? Ginalaw ko, nakita ko yung balat, natanggal. So, hindi. Hayaan na natin yan dyan. Update ko na lang kayo later. Alam niyo naman kung paano lutuin. So, hindi ko na kayo update pa sa ibang ganap. Update ko na lang kayo siguro kapag kakain na yung mga impacta ng ating nilutong tilapia. Sarap.
Ayan o, nakadikit nga siya. So, huwag niyo siyang gagalawin. Hayaan niyo siyang maluto mismo. Ito po ang ating impostor, si Marcova. Kanina pa po siya makulit. Gusto niyang kainin yung tilapia. Parang anytime soon, bigla niya akong kakalmutin kasi ang damot-damot ko sa kanya. Marcova, para yung sa amo mo. Gabi na agad, nakakaloka. Ang bilis ng araw, ang bilis ng oras. Well, ganito talaga. Kasi ano oras ako natulog? Alas 6. Tapos, alas 6 ba? Kanina kasi natulog ako paputol-putol. Hindi na ako nakaligo kagabi kasi nga, masakit ng tiyan ko. Pero ang bilis ng oras, alas 6 na agad. Si Emma pupunta daw pero mukhang hindi matutuloy kasi nag-walking siya sa kanila. Tuloy-tuloy ang kanyang pag-walking. Pero yung aking camera is nakakainis kasi nadumihan, natalsikan ng tubig, tsaka ng mantika. Ayun, kitang-kita. Ayoko talaga tong camera ko tapos nadudumihan. Naiinis talaga. Update ko na kay later kapag luto na yung ating tilapia at kakain na yung mga impacta kasi tulog pa sila. Grabe!